Magluluto tayo ng tahong. Tahong na may luya. May bawang, sibuyas, kamatis. Pakuluan muna natin yung mantika. Yan. Unahin natin bawang para medyo magisa-gisa muna siya. Yan, pag medyo namulan na yung bawang, pwede na isabay yung luya para medyo maluto na rin yung luya. Masarap medyo nag-yelo-yelo yung luya eh. Yan, pwede na pagsabayin yan yung bawang at saka luya. Tapos pwede rin isabay yung sibuyas at saka kamatis pagka medyo nagbabrown na yung yung bawang. Yan, sangkot sa lang natin hanggang medyo maluto yung kamatis. Kailangan kasi medyo luto yung kamatis kasi kakatas siya. Parang lalabas na parang sinardinas. Para pag nilagyan ng sabaw, patas talaga kasi naluto yung kamatis. Pangit pag hindi naluto yung kamatis. Yan, medyo na siya. Medyo lumalambot na yung kamatis. Yung kamatis lang naman tinitingnan pagka naluto na. Pagka naluto na yan, pwede mo nang ilagay yung tahong. Yan, asin. Medyo alalay lang ang asin kasi yung tahong medyo maalat na kasi yun. Yung bali yung asin alalay lang doon sa ilalagay mo na tubig, tansyahin mo na lang na hindi siya alat para masarap higupin yung sabaw. Medyo lalasa yung luya dyan. Ayan, isang tasa lang nilagay ko. Sarap kasi higupin yan. Dahil walang magic sarap, bitchin. Sakto lang yan. Yung bitchin na yun. Parang madami lang tingnan ng paglagay pero konti-konti lang yun. Malasa na yan. Pabayaan natin kumulo para yung sabaw humalo yung lasa nung sangkot siya. Yan, takpan natin para madali siyang kumulo. Yan, kumukulo na. Yan. Tsaka wag nating masyadong lulutuin ng tahong kasi pag na-overcook siya, lumiliit yung laman niya. Hindi na siya masarap, parang dry. Parang half cook lang pero alam mo na luto siya. Hindi ko na nga ito nalagyan ng daon ng sili. Hindi ko na nalagyan ng daon ng sili yan. Mas mainam sana kung may daon pa ng sili yan. Para talagang lasa yung gulay. Saka masustansya pag may gulay.
Tikman natin ng mainaman. Yun.